Hallelujah. Praise the name of the Lord, God Almighty. Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Panibagong umaga na naman na tayo ay magpuri sa Diyos, magsilbi sa ating Panginoong Jesus. Welcome dito sa ating live. Praise the Lord, Jesus Christ. Oh, hallelujah, Father. Thank you po sa iyong kabutihan. Panibagong umaga na naman na ako'y makapagsilbi sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Ayan ang ating thumbnail. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. 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 Yes, Jesus, we praise you. We adore you, Lord. Thank you, Father God, for a new day. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Good morning, Houston, Texas. Good evening, Philippines. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayusin natin ang ating camera. Kasi parang heavy. Ayan. Ayan. Welcome dito sa ating live. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Ako ay muling nagising upang ang Diyos ay aking pagsilbihan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Dito ay ang lakas ng ulan maliban sa pagiging malamig. Pero tayo ay muling nagising. Ngayon ay January 10, Friday morning here in Houston, Texas. At sa inyo dyan ay Friday evening sa Philippines. Welcome everyone, Facebook viewers, joiners, and YouTube viewers. God bless us all. Maraming salamat sa ating Panginoong Jesucristo at tayo ay muling nagising upang siya ay ating sambahin, upang siya ay ating pakinggan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, and billions of angels of the Lord. Ayan, so mag-umpisa tayo sa pamamagitan ng ating pagkanta sa Diyos. Fresh from the bed. Hallelujah. Paggising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos,
Nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Jesus. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya. Pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Kami po ay lubos ang nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong kagalingan, sa iyong pagmamahal na walang hanggan. Sa bawat araw po kami ay inyong ginigising upang mabigyan na naman ng panibagong pag-asa, upang mabigyan ng panibagong pagkakataon na ikaw ay kilalanin, Diyos Ama, ng iyong anak na si Jesucristo ay aming tanggapin bilang aming Diyos at tagapagligtas, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, kami ay mamuhay ng mapayapa ayon sa iyong kautusan. Nasundin ang anuman ang iyong plano sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah! Ang aming mga puso ay puno ng kagalakan na sa kabila ng anumang aming sitwasyon sa buhay. Andito pa rin kami, nakatayo. Andito pa rin kami. Maayos ang aming pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan. Ang aming mga pamilya, anumang sitwasyon meron kami, Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na Espiritu, na siyang nandiyan, nandito sa mga puso namin at nagbibigay sa amin ng pag-asa, ng kagalakan sa puso, ng fruit of the Spirit. Kahit na mahirapan man kami sa sitwasyon namin, Lord, salamat po. Dahil hindi kami nag-iisa, kasama ka namin. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. The great I am, Father God, Lord Jesus, our shepherd. Hallelujah. Our great provider.
Thank you po. Thank you sa lahat. Thank you for making a way for us where there seems to be no way. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito, na kami ay muling nagtipon-tipon, na walang ibang kilalanin at itataas, kundi ang pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Sa buong sanlibutan, ang pangalan mo lamang, Hesukristo, ang nararapat at walang iba. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of kings and Lord of lords. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat na maintindihan ang iyong mensahe sa araw na ito. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap na naman po kayo, mga banal na Espiritu, kagaya ng iyong ginawa. Noong nakarang araw, buksan mo ulit ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang maintindihan namin ang iyong plano sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection, na maging matiwasay po ang aming pakikinig sa inyo, Banal na Espiritu. At itago niyo po ang iyong lingkod sa cross ni Jesus, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan, ang kanyang kaawaan sa bawat isa. Maraming salamat po sa iyo. Ang binabalik namin sa inyo ang lahat ng parangal, pasasalamat at papuri sa pangalan ni Hesukristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ayan mga ka-Team Jesus, kumusta ang inyong mga Biyernes? At nandito na kayo, gabi na sa inyo dyan, kaya kayo ay pahinga na kayo. Pahinga is real. Dahil Biyernes na, no? So kung kayo man ay nagtrabaho ng buong linggo, Lunes hanggang Biyernes, kaya time to rest na naman mga ka-Team Jesus, o kaya Lunes hanggang Sabado, okay lang yan.
Pagdating ng linggo, kailangan mayroong isang pahinga, isang araw na pahinga. 6 lang. 6 na beses lang ang mga ka-Team Jesus. 6 na beses lang ang trabaho. Ang ikapito ay dapat na pahinga, na pahinga is real. Okay? Para sa ganon ay hindi tayo magkakasakit. Ang ating mga katawan ay magiging malusog para tayo ay makapagsilbi pa tayo sa Diyos. Kasi kung tayo ay may sakit, kahit gusto ko man nating makapagsilbi sa Diyos, hindi tayo makapag-concentrate dahil may sakit nga tayo, di ba? Kaya kailangan na maging malusog ang ating katawan. Hallelujah. So, no junk foods, no chips, no soft drinks. Inom lang tayo ng tubig na maligamgam, mainit, medyo warm water, no? At kain ng sariwang pagkain. Okay, dito tayo. Malang mga bisyo, mga ka-Team Jesus, para sa Ginoon ay manatili tayong maganda, malusog para sa kaparihan ng Diyos Ama. At hindi tayo magkasakit, no? Tayo magkasakit dahil sa bisyo ng tao. So, hindi na tayo magagamit ng Diyos. Kasi, bisyo tayo ng bisyo. So, sino nga ang matutuwa? Ang demonyo matutuwa sa atin kung tayo ay magkasakit kasi hindi na tayo makapagsilbi sa Diyos. Kaya, ingatan natin ang ating mga buhay sapagkat ang ating mga katawan ay templo ng banal na Espiritu. I-rebuke natin yung ating mga addictions sa kung saan-saan na nakakasira sa ating katawan. At ang ating i-welcome sa 2025 ay ang healthy lifestyle. Okay? Healthy lifestyle. So, nakahapon ay dito tayo sa Roma chapter 3 verses 21 to 30. Sana tayo? To 31. So, ang binigyang pansin natin dito, mga ka-Team Jesus, ay ano yun? Ang kaligtasan na inialay ng ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. So dahil kahit tayo man ay makasalanan at hindi tayo mga Hudyo at maring hindi naman tayo mga tuli o yung mga lalaki natin sa ating lahi ay hindi maging tuli, hindi yun importante. Ang importante ay ang ating personal na relasyon kay Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan kay Panginoong Hesukristo ay nagiging matuwid tayo sa harap ng ating Panginoong Diyos Ama. Kasi yun ang kanyang pangako sa kanyang mga salita. So, nagiging matuwid tayo kahit tayo ay makasalanan nang tinanggap natin si Panginoong Hesukristo nang nagsisi tayo sa ating mga kasalanan ay nilinis, no? Ng banal na dugo ni Panginoong Hesukristo na kanyang sinakripisyo doon sa krus sa Kalbaryo ang ating mga kasalanan. At tayo ay muling nabigyan ng pagkakataon. Tayo ay muling nabuhay sa Espiritu. Kaya yun ang pakahulugan ng born again Christian. We were born again. We were born in the Spirit. Kaya muli tayong nabuhay sa Espiritu sapagkat ang ating mga Espiritu ay namatay na noong tayo ay isinilang ng dahil sa kasalanan ng ating mga ninuno. Kaya yan, no, mga ka-Team Jesus. Oh, yan. Okay? So yan ang pakahulugan kung bakit tayo ay itinuring na born again Christian. Baka hindi nyo alam, born again Christian ka ba? Ewan ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng born again Christian. Hindi ka pwedeng follower ni Kristo na hindi ka naging born again Christian.
dahil sa pamamagitan lamang ng pagsisi mo sa iyong mga salita, sa iyong mga kasalanan at pagtanggap mo kay Panginoong Kristo at pagtalikod sa mga kasalanan mo, doon tayo naging born again Christian. Born in the Spirit. Ayan, no? Okay. So, dito tayo tapos na tayo sa chapter 3. So, dito na tayo sa chapter 4 at paalala sa atin, no, mga ka-Team Jesus, mayroon tayong tinatawag na quiz ball ngayong Lunes ng umaga, alas 6 ng umaga, kung sino ang available. Okay? So, ayan. So, i-replay ninyo ang ating Bible study mula sa January 1 hanggang sa January 11. Bukas, Saturday, the Lord willing. January 11, mga ka-Team Jesus, nang sa ganoon ay makasagot kayo sa ating Bible quiz. Ayun. So, dito na tayo sa panibagong yugto ng ating Bible study. Dito tayo sa Romans 4. So, tingnan natin ang Romans 4. Romans 4. Hanggang verses 1 to 12. Okay? Romans 4, verses 1 to 12. Romans 4, verses 1 to 12. Ngayon ay January 10, 2025. So, lagyan ninyo yan ng indicator ang inyong mga Biblia. 25 na ngayon, January 10, 2025. At wag nating kalimutan ang ating ticket to heaven. Okay. Andiyan na ba ang inyong mga Biblia nang sa ganoon ay tayo ay makapag-umpisa na. Umpisa sa ating pagbabasa. Basahin natin ng sabay-sabay ang salita ng ating Panginoong Hesus. Ayan, no? Ginawang halimbawa si Abraham. Bilang halimbawa kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, isipin ninyo si Abraham na ama ng mga Hudyo sa laman. The father of the Jews, si Abraham in the flesh. In the flesh. Kasi ang father natin in the spirit is God the Father. Ayan. Kung nasa verse 2 na tayo. Romans 4 verse 2 na tayo. Kung itinuring siya ng Diyos. Okay? Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, sana'y may maipagmamalaki siya. Pero wala siyang maipagmamalaki sa Diyos. Dahil sinabi sa kasulatan, sumasampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito'y itinuring siyang matuwid ng Diyos. Hallelujah. Naalala ninyo yung si Abraham, ang kwento ni Abraham na kung saan ang kanyang anak, no? Ang kanyang anak, ang sabi ng God, the great I am, Abraham, pumunta ka doon sa Mount na yun? Nakalimutan ko, Mount Olives. Mount Moriah. I-sacrifice mo ang iyong anak. Mag-sacrifice ka doon, i-sacrifice mo ang iyong anak. No? Tapos, ang sabi ni Abraham, yes, Lord. Hindi niya iniisip kung anong mangyayari o whatsoever. Sumunod lang siya. Kaya ito yung sinasabi. Sumampalataya, dito tayo nasa 3 yan. Romans 4 verse 3. No? Dahil sinasabi sa kasulatan, sumasampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito'y itinuring siyang matuwid ng Diyos. Ang ibinibigay sa isang taong nagtatrabaho
ay hindi kaloob kundi bayad. Pero, nasa 5 na tayo, pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Ito ang ibig sabihin ni Haring David nang banggitin niya ang pagiging mapalad ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos, hindi dahil sa kanilang mabubuting gawa. Dito tayo sa 7. Ang sinabi niya, mapalad ang taong pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanyang kasalanan. 8. Mapalad ang tao kapag hindi na ibibilang ng Panginoon laban sa kanya ang kanyang mga kasalanan. 9. Ang mga sinabing ito ni Haring David ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga hindi Hudyo. Alam natin ito dahil binanggit na namin na itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. 10. Kailan ba siya itinuring na matuwid? Hindi ba't noong hindi pa siya tuli? Amen. Yes, hindi pa tuli si Abraham. Tinuli siya bilang tanda ng itinuring na siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya si Abraham ay naging ama ng lahat ng mga mananampalatayang hindi tuli. At dahil nga sa kanilang pananampalataya, itinuring silang matuwid ng Diyos. Siya rin ang ama ng mga Hudyong tuli, hindi lang dahil sila'y tuli sa laman, kundi dahil sumasampalataya rin sila tulad ng ating ninunong si Abraham noong hindi pa siya tuli. Amen. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo kami nang sa ganun ay maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa araw na ito. In Jesus' name, amen. Ayan mga ka-Team Jesus. Tingnan ninyo ang inyong mga Biblia at lagyan ninyo ng mga markers. So, ginawang halimbawa dito ay si Abraham. Si Abraham ang itinuring na the father of all nations. Siya ang father ng lahat ng mga bansa ng mundo. At nang dahil sa kanyang pananampalataya, ay itinuring siyang matuwid ng ating Diyos Ama. Noong mga panahon na yon, sinasabi dito sa salita ng Diyos, si Abraham ay hindi pa siya tuli. Subalit hindi yun ang naging batayan upang siya ay ituring ng Diyos na matuwid, kundi ang kanyang pananampalataya kay Panginoong Diyos Ama. Kahit na hindi man niya alam ang mangyayari, subalit siya ay naniniwala. Siya ay, anong tawag nun? He trusted the Lord, God Almighty. So, ganun din yun mga ka-Team Jesus. No? Hindi mahalaga ang relihiyon. May ibang mga relihiyon na nagsasabing, sila lang talaga ang maliligtas. Sa pamamagitan lamang ng kanilang relihiyon, tayo ay maliligtas at makarating at makapunta sa langit, no? Wala mang sinabi dito na sa pamamagitan ng relihiyon ay mapunta tayo sa langit. Hindi man. Anong sabi dito? Tayo ay naging matuwid. Anong sabi dito? Oh? Balikan natin. No? Si Abraham ay itinuring siya ng matuwid, no? Dahil hindi sa kanyang mga nagawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya.
No? Tingnan natin dito ang sinabi. Balikan natin dito ang sinabi dito sa Romans 4, verse 4. Ang ibinibigay sa isang taong nagtatrabaho ay hindi kaloob, kundi bayad. So kung tayo ay nagtatrabaho, hindi yan gift ang ibibigay sa atin. Yan ay bayad. Bayad yan kasi tayo ay nagtatrabaho. Subalit, ang ibinigay ng Diyos Ama sa atin na hindi natin pinagtatrabahuan, kundi sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya at kaawaan, ay ang ating libreng kaligtasan. Ang libreng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi dahil pinaghirapan natin yon, hindi dahil pinagtrabahuan natin yon, hindi dahil ganito yon. Yan ay regalo. Libre. Kung sino man ang tatanggap, maniwala, sumunod, ipamuhay ang kautusan ni Panginoong Jesucristo. Yan ang maliligtas. Libre. Libre. So, anong sabi dito? Anong sabi dito sa 5? Pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. You see? We are saved not because of our good works, but because of our faith in Christ Jesus. So, paano ngayon yung mga hindi tumatanggap kay Kristo, pero sila ay mga mabubuting tao? Paano ngayon yung mga nasa ibang relihiyon, hindi sila mga Kristiyano, pero sila ay ang dami naming mga pasyente na hindi naman mga Kristiyano, sila ay mga Hindu, sila ay mga Muslim, sila ay nasa ibang relihiyon. Pero ang babait nila, na higit pa sila sa pagiging Kristiyano, mas mabait pa sila at mas may puso pa silang Kristiyano kaysa sa mga nagsasabing nagko-confess na sila ay mga Kristiyano. Paano ngayon yan? Ayon dito sa salita ng Diyos, hindi tayo itinuring ng Diyos na mga matuwid sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya natin sa Kanya. No? So yun ang bibigyan natin ng pansin. Kasi nga ang sabi sa salita ng Diyos, go to the world, share the gospel, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Sa makatuwid, hindi naman tayo pwedeng humusga sa mga ibang relihiyon na ganito sila, hindi yan sila maligtas kasi hindi tayo pwedeng maghusga. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung anong kahihinatnan ng mga taong ito. Ang ating unang gagawin bago tayo makikialam sa iba ay balikan muna natin ang ating mga sarili. Ang atin bang relasyon kay Panginoong Jesucristo ay maayos, ay matuwid?
At kung matuwid ang ating relasyon kay Panginoong Hesukristo, kung tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng ating personal na relasyon kay Panginoong Hesukristo, saka na tayo makikialam sa iba. Tandaan natin na hindi tayo makapagbibigay ng kahit na anong bagay kung wala tayo. Kung wala si Kristo sa puso mo, at sa akala mo lang Kristiyano ka sa bibig mo, you cannot share the love of Christ. Bakit? Wala man dito sa puso mo yung banal na espiritu. Subalit kung matuwid, righteous tayo sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, at kinilala natin ang banal na espiritu na siya ang nandito sa mga puso natin, magaan sa atin ang pagbabahagi sa salita ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong ito na napakabuti pero hindi nila kilala si Kristo. Bakit? Kasi, nandito sa loob natin ayon sa salita ng Diyos, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung anong mayroon sa loob ng mga puso natin, yun ang nilalabas ng ating mga bibig. So kung ano man ang nasa puso mo, inis, galit, tinagpis at iba pa, yun din ang lumalabas sa bibig mo, ang pagiging negatibo mo. Walang ibang walang galit ka, inis ka, ganito ganyan ka. Hindi ba yan fruit of the Spirit? Kaya dapat na i-rebuke natin yan para sa ganoon papasok ang fruit of the Spirit. Ang fruit of the Spirit, at yun ang mananahan dito sa mga puso natin, nang sa ganoon, yun din ang ating maibabahagi sa iba. Kahit anong pilit nating magpakabait, ang sabi doon, gusto kong bumait pero di ko magawa. Hindi natin kayang gawin yan sa sarili nating kakayahan. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sabi sa salita ng Diyos, apart from me, you are nothing. O see? So kung wala si Kristo, gayong ito ang naging batayan ng ating pananampalataya, ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo, walang mangyayari. Subalit kung kasama natin siya, at mayroon tayong personal na relasyon sa Kanya sa araw-araw ng buhay natin, na kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan at kinikilala natin ang gabay ng banal na Espiritu, yun din ang lumalabas sa ating mga bibig. So, lalabas sa ating mga bibig ang pagmamahal ni Kristo, ang pag may maganyang mga mabubuting tao, kagaya ng sabi ni Tito Brian noong nakaraang Pasko, ang kanyang mga pasyente, ang daming nagbigay sa kanya ng mga regalo. No, mayroong panitoni na tinapay, mayroong mga kumot na ang kakapal, kasi nga winter time, no? Ang daming mga ibinibigay sa kanya. May mga gift cards at iba pa. Ang daming ibinigay sa kanya. Pero sinong mga nagbibigay noon? Sabi niya, ang babait ng mga pasyente ko. Thank you, Jesus. Sinong nagbibigay doon sa kanya? Nagbigay sa kanya ay hindi mga Kristiyano, mga Hindu, mga Muslim, pero nagbibigay ng regalo. Oh.
na it's Christmas, hindi naman yan sila naniniwala ni Kristo. Pero ang sabi ni Tito Brian sa kanila, I am praying for you. I'm a Christian. I am praying for healing. I am praying for your situation. No? So kahit hindi sila mga Kristiyano at hindi sila iba ang kanilang mga relihiyon, subalit na-appreciate nila ang iyong ginawa sapagkat nakikita nila yung kung paano ka gumawa, kung paano mo gawin ang trabaho mo sa kanila. So sa pamamagitan ng iyong seryosong paggawa ng trabaho mo, kahit hindi yan mga Kristiyano ang mga yan, nakikita nila kung anong klaseng Kristiyano ka. At kapag kahit hindi sila mga Kristiyano, sila ay mga pagano, sila ay mga Hindu at mga Muslim at iba pa, nakikita nila ang pagiging Kristiyano mo. At yan sabi ko kay Tito Brian, Amen. To God be the glory and honor. Thank you, Lord, for using Tito Brian, Lord, sa mga buhay ng mga taong ito. Na kahit na sila ay hindi mga Kristiyano, ay nakikita nila ang isang taong may pusong Kristiyano. To God be the glory. So, ganun dapat ang mangyayari sa atin kung mayroon tayong Kristo. Hindi tayo ang pinagmumulan ng kaguluhan, kundi tayo ang pinagmumulan ng kapayapaan. Hindi tayo ang pinagmumulan ng pag-aaway ng ating kapwa, ng ating group team, ng ating team, no? Sa group chat, ng ating mga kapitbahay, ng ating pamilya. Hindi tayo dapat ang maging umpisa ng mga kaguluhan, no? Kundi tayo dapat ang umpisa ng pagmamahal, ng pagkalinga, ng kapayapaan. Okay? Ganon ang sinasabi sa salita ng Diyos. Tayo ay naililigtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo at wala tayong pwedeng maipagmayabang. Si Abraham, si Father Abraham, na itinuring na Father of all nations, ay hindi siya naging matuwid sa harap ng Diyos nang dahil sa kanyang pagiging mabuting tao, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. The father of faith, si Father Abraham. No? Meron akong isang maikling testimony noong December 25 and 26. Mayroon akong kaibigan ba na nangangailangan sila ng caregiver dahil mag-vacation kasi holiday, 'di ba? December 25 holiday 'yun. So kailangan nila ng reliever sa isang bahay, isang Pilipino na matanda na kailangan ng tulong. Pag-alaga, pagpapakain, pagliligo, pag-aayos, ganyan, no? Kung tatai siya, whatever, ganun. So, walang available. So, ang sabi ng Holy Spirit, take the privilege to be of service to me. So, sinabihin ko si Tito Brian, mayroong offer ang kaibigan ko na ganyan. Yung matanda ay walang mag-aalaga. Although nandoon ang kanyang anak, pero ang anak ay hindi alam niyo naman yung ibang mga anak, no? Meron din silang mga limitation sa pag-aalaga nila sa kanilang mga nanay. So kailangan nila ng another person, no?
Kaya nung holiday time, pumayag si Tito Brian, nung holiday time na yun, sa halip na ako ay mag-spend ng rest day, ng holiday, kasama si Tito Brian, no, hindi ko ginawa yun. Ang sabi ko sa sarili ko, Lord Jesus, it's your birthday. What can I give? Kasi ibinigay mo na sa akin ang ultimate gift na siyang pinakamahalaga sa buhay ko, ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Ano ang maibibigay ko sa iyo? Hindi ko man maibigay ang kabuuan, o sabihin natin, I cannot give you back what you have given me. But my life is here. I offer it to you. Use me. So yun ang sagot ng Holy Spirit. Serve me. Hallelujah. So, Tito Brian said yes. He sacrificed na wala ako sa holiday, 24 ng gabi lang kami nagkasama, kumain lang ng hapunan. Tapos hinatid na niya ako ng 25 ng umaga dahil ang aking duty ay, live-in. 25 ng umaga hanggang 27 ng umaga. So 2 days ako na nandoon, live-in. So Lord, sa bawat, nung nandun ako, yun doon na yung pamilya, ganyan, pinagdadasal ko ang buong bahay nila. Pinagdadasal ko ang anak, pinagdadasal ko si mami, at sino pa mang mga nandoon. At sinabi ko, Mami, dalawa sila eh. Mami, naniniwala ka ba kay Kristo? Yes! Kasi 94 years old na yun si Mami, buhay pa. Tinatanggap mo ba si Jesus as your Lord and Savior? Yes! Hallelujah! Pinagdasal ko yun. Thank you, Lord Jesus! So, isang malaking oportunidad yan na magamit ka ng Diyos upang i-ministeryo yung mga matatanda at may mga sakit. Yung isa naman ay, ang ano naman niya ay mayroon siyang brain injury kasi bumagsak siya ba, nag-fall siya. So, na ano yung ulo niya, nauntog siya. So, mayroon siyang brain injury. At sabi ko, ikaw, kilala mo ba si Jesus? Yes! Sino si Jesus? Jesus! Tanggapin mo ba si Jesus as your Lord and Savior? Kasi si Jesus, so nag-minister na ako doon sa kanila. At sabi niya, yes! Amen, Lord! Kiniklaim ko kagad ng kanilang mga kaluluwa. Hallelujah! So, ganun yun. Yun ang paraan. At nang dahil doon, dahil may bayad din yun eh, kasi nga, caregiving yun. Dito sa Amerika, wala man yung libre. May bayad yun. So, sabi ko kay Tito Brian, mayroon tayong magiging raffle sa Team Jesus. So, yung anuman ang proceed ng aking pagserbisyo doon, ayon ang ating gagamitin para ilabas, para ibigay sa Team Jesus. It is a sacrificial offering. At dahil doon ay, pagkatapos nun ay tamang-tama, nagbayad o binayaran nila ako ng $460 for 2 days. Ng company na kung saan ako pinasok. So, ako'y naging isang caregiver sa loob ng 2 araw. Ako ang nagpaligo. Ayan, tumain na doon sa kanyang bed. Nilinis ko, hinugasan ko, niligo ko, lahat-lahat. No? To God be the glory and honor. So, yan ay testimony na dahil tapos na. Sabi ko nga sa Panginoon, i-testify ko ba yun? Sabi niya, in my time. O, ito yung perfect time. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya natin kay Kristo. At nang dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, makikita ng ibang tao na tayo ay mga Kristiyano.
So, hindi lamang ako nakatanggap ng pagpapala na yung pagpapala na yun ay ibinahagi natin sa inyo, sa Team Jesus. To God be the glory nung nakaraang December. Hallelujah. Kundi, ang mahalaga doon ay nagamit ako ng Diyos upang iparating sa pamilya, upang ipagdasal ko ang kanilang bahay, ang kanilang pamilya, si Mami, si Tina, at ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. At kiniklaim ko ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Yun ang mahalaga, mga ka-Team Jesus. Yun ang mahalaga. Kung ano man ang ibinigay ng Diyos na financial, na pera, ano lang yun, bonus lang yun. Ang mahalaga, ang kaluluwa. At I succeed, to God be the glory. At tumanggap sila kay Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Ay, thank you, Jesus. Yun, mga ka-Team Jesus. At ang sabi ng anak, you know what, Vita, you are amazing. Yung mga caregivers na meron sila ganyan, they're good, ganyan. But you are exemplary. To God be the glory. Kasi kung alimawa ako, ano ba yan, professional ako, doctorate ako, ganyan. What? Bakit ako mag-aalaga dyan sa matanda? Magpupunas pa ako ng tae, no? Ng ihi niya, magpalit ng diaper, maganyan. Ayoko nga. No. Kasi kung tayo ay mga Kristiyano, wala na sa atin yung kung sino tayo, kung ano tayo, anong mayroon tayo. No. Pag sinabi ng Holy Spirit, serve me. Use your skills, use your body, use your gift to serve me. So that these people will know that there is Christ. These people will know that there is hope. There is hope in Christ Jesus. Hallelujah. So wala na sa atin yung mga kaartihan mo, yung mga ganito, ayoko nga, ganito, ganyan, wala na yan. Why? Because you are here to serve the Lord. So hindi namin ginamit yung pera na no. Nilabas namin yung perang yun at sinabi namin, Lord, we offer this money to you. This is a sacrificial offering. At ilabas namin to doon sa ministry mo sa Team Jesus. Ito itong aming seeds para sa kanila for the year 2025 na ang kanilang mga buhay ay gagamitin mo. Itatanim namin sa mga ito, sa mga puso nila, itong perang ito, para sa ganoon gagamitin mo ang kanilang mga buhay at maraming mga kaluluwa ang maaani sa year 2025. Hallelujah, to God be the glory. Kaya kayo ay may mission kayo, mga ka-Team Jesus. Kasama kayo sa ministry. Hindi lang tayo tagapakinig. Tayo ay mga disipulo ni Kristo. Tayo ay mga apostolis ni Kristo. Mayroon tayong katawagan. Kailangan nating tanggapin yan at ating gawin. Kasi pananagutan natin yan sa Diyos. Hallelujah, to God be the glory. So lumalabas ng kusa ang ating pagiging mabuting tao kung mayroon tayong Kristo. Hindi tayo nagiging ipokrita, hindi tayo nagiging pretender. Kusang lumalabas ang kabutihan natin sapagkat ang klase ng kabutihan, yung kindness, goodness, faithfulness, no? Yun ay nanggagaling sa Diyos, yun ang nanggagaling sa banal na Espiritu. Yan ang sinasabing fruit of the Spirit. Oh, hallelujah. To God be the glory and honor. So, ganyan mga ka-Team Jesus. Ganyan mga ka-Team Jesus ang ating gawin. No? Paano natin mapanatili? Paano natin makumbinsi itong mga taong ito na nilagay ng Diyos sa mga isipan natin, nilagay ng Diyos na pinakita ng Diyos sa atin, itong mga taong ito, paano natin sila
madala sa kaharian ng Diyos. Paano? Paano natin sila madadala? No? Hindi para sa atin. Kung tayo ay nakay Kristo na, hindi lang sarili natin ang ating iniisip. Kasi kung sarili ko, pinaghirapan ko ang perang ito, nagpunas ako ng mga tae dito, ako, ganito, ganyan. Hindi, bibili ako ng anong gusto kong gawin, anong gusto kong bilhin, ganyan, ganyan. Hindi. You are there to serve. Kaya yung fruit ng pag-serve mo ay dapat na itanim mo sa kapwa mo nang sa ganoon, itong mga nakakatanggap na mga pagpapalang ito, sila rin ay magbubunga at mag-aani ng kabutihan ng Diyos, ng kagalingan ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos. Hallelujah. To God be the glory, Lord. See? God is an awesome God. So kapag tayo ay mga Kristiyano, kusang lumalabas ang kindness, ang goodness, ang patience, ang love, ang joy, ang self-control, ang pagtitimpi, hindi tayo nagagalit kaagad, hindi tayo naiinis kaagad, hindi tayo nagaganyan, hot-tempered. Yung pagiging magalitin, yung pagiging mainisin, yung pagiging ganyan, hindi yan sa Holy Spirit. Yan ay espiritu, yan ang demonyo. Sabihin mo pa, sapagkat ako ay tao lamang. What? Ayan nga sinasabi sa salita ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthens me. Huwag mong sabihin na sapagkat ikaw ay tao lamang. Tao ka nga lang. Pero, ang nangyari sa'yo, hindi mo kinilala si Panginoong Jesucristo. Kaya, nananatili ka pa rin sa tanikala ng demonyo. Kaya sabihin mo pang ikaw ay Kristiyano, nananatili ka pa rin sa tanikala ng demonyo sapagkat hindi mo kinilala si Panginoong Jesucristo dito sa puso mo at hindi mo in-acknowledge hindi mo kinikilala ang banal na Espiritu na siyang dapat maging gabay mo. Nananatili pa rin yung pagiging carnal Christian mo, yung laman, sa halip na patayin mo yung flesh mo, yung laman mo, no? Isuko mo yung laman mo. Isuko natin ang ating laman. At hayaan si Kristo ang maghahari, ang banal na Espiritu, ang maghahari sa mga puso natin nang sa ganoon ay hindi tayo mabiktima ng kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga puso, ng ating mga emosyon. Kasi our heart is deceitful. No? Kaya kailangan na fruit of the Spirit. I-welcome natin ang Holy Spirit. I-deklara natin ang fruit of the Spirit para hindi tayo mabiktima ng kaaway ng Diyos. Okay? Sana naman ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hallelujah. Father God, salamat po, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Salamat sa assurance na hindi dahil sa aming pagiging mabuting tao o sa aming mga gawa ay kami ay nailigtas. Kagaya kay Father Abraham, siya ay naging Father of all nations, Father of faith. Dahil itinuring siyang matuwid ng Diyos Ama dahil sa kanyang pananampalataya. Ganon din kami, Panginoong Jesucristo. Gusto naming maituring na matuwid sa harap ng Diyos Ama nang dahil sa aming pananampalataya sa iyo at hindi nang dahil sa aming mga gawa. Lord, gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu
Hayaan mong ang fruit of the Spirit ang aming maging gabay nang sa ganoon. Kusang lumalabas ang kabutihan mo sa mga buhay namin. Kusang lumalabas ang pagmamahal, ang kagalakan sa puso, ang kapayapaan, ang pagiging pasensyuso, ang pagtitimpi, self-control, dahil ang iyong banal na espiritu ay nasa sa aming puso. Maraming salamat po, Panginoong Kristo. Maraming salamat, banal na espiritu. Thank you, Almighty Father. Hallelujah. Salamat sa lahat. At patubayan mo po ang lahat ng mga nanditong dumalo. Pagpapalain mo ang bawat isa, Panginoong Kristo. Ano man ang kanilang mga kahilingan, ano man ang kanilang mga prayer requests, let it come to pass according to your purpose. Father, pinagdadasal din namin, Lord, ang mga taong nasa California. Father God, Lord, have mercy on them, Lord. Sa nangyayari ngayon na wildfire, Father God, Lord, let your mercy and your grace, Lord God, be upon them, Lord. Remind them, Lord, that there is hope in you to your Son, Jesus Christ. Oh, hallelujah, Lord. Thank you. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you for the forgiveness of sins, Lord of California, Father. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Guide us, lead us, strengthen us, and bless the works of our hands for your purpose and your glory. In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ayan, mga ka-Team Jesus. Kaya, kailangan, paalalahanan natin ang ating mga sarili. Tayo ay hindi nabubuhay sa sarili lamang, kundi nabubuhay tayo para sa plano ng Diyos sa mga buhay natin, para sa kapurihan ng Diyos Ama. So, let us use our body, let us use our lives for His purpose and glory, na hindi tayo maging mayabang, kundi maging mapagkumbaba, at hayaang ang Diyos ang makilala, si Jesucristo ang makilala sa mga buhay natin, at hindi tayo na ako. No. Kapag tayo ay na kay Kristo na, hindi na ako, hindi na tayo. Ako, kundi siya. Sino siya? Si Panginoong Jesucristo. Si Panginoong Jesucristo ang dapat na makilala sa mga buhay natin at hindi tayo. We do not seek the recognition of man anymore if we are in Christ. We seek the recognition of Christ in us. So wala na tayong ibang hinahanap na recognition kundi si Panginoong Jesucristo ang magsasabi sa atin, well done, my good and faithful servant. Okay? So God bless everyone and Jesus loves us. Huwag kalimutan, lagyan ng heart dyan ang ating live at ilagay dyan pagkatapos ng live ang inyong reflection, isama ang date, isama ang Bible verses para maging madali. Okay? At ganun din sa YouTube at gawa kayo ng inyong album sa Facebook with your Bibles. Hanggang sa muli, pag-aralan ang ating mga Bible study at be ready for our Bible quiz sa Lunes, the Lord willing. So magbabahagi na naman ang ating Panginoong Jesucristo ng mga pagpapala sa ating Bible quiz. God bless everyone. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.